Meron naman tayong gagawin isang Hanabishi na wall fan 16 inches. Ang model niya ay Summer Wind 16 WF. Sabi ng customer natin, shout out kay si Romel, ang customer natin nagsabi na ito ay huminto lang. So, una natin gagawin, check natin, extend tayo, at isiro muna natin yung ating tester. Check natin yung kanyang switch natin. Wala. So, yan yung titingnan natin, buksan natin. Yan, tanggal natin, ginamitan natin ng bolt. Yun yung ginawa natin para maiwasan natin na mabasag itong kanyang cover o yung takip. Kaya ginamitan natin ng bolt na pinasok natin dito kasi ganyan siya. Tapos may lock, tapos ito lock. So kailangan hindi natin pupersahin na mahila. So yung ginagawa natin, nilagyan natin dyan ng tornilyo at iniipit ng ating orlong nose para matanggal natin na walang madadamage. Okay, so i-dismantle muna natin ito. Sa pagtanggal naman, ito tanggalin lang natin. Ayan. Saka ito. Okay. Kung matigas, gamitan natin ng long nose. Ayan. At tanggal na. Kung makikita nyo mga lods, ito, malambot naman. Di ba? Yan o, nagbuelo. Tapos ialog natin, atakin natin, meron namang play. Tapos, taas baba, kaliwat kanan, wala. So, goods naman. At, tanggalin natin ito. Okay. Ayan. Tanggalin natin ang guard nut. Okay. Matigas. Gamitan natin ng long nose. Long nose pa rin ang gagamitin natin. Ayan. Palagay ko, ang species na plastic sa loob ay nag-expand. Kaya po pag uminit, nag-i-expand yung plastic at sumisikip. Nasasakal yung ating rotor. So, isa yon sa mga dahilan sa ganitong mga model. Tanggalin natin yung swing arm. Tapos na matanggal ang swing arm, ito, tanggalin natin. Ito naman, tingnan ko yung kanyang capacitor. Ito, kung nag-change value, dahil malambot naman, hindi naman maganit. So, ibig sabihin na kung hindi uminit yung electric fan at nag-expand yung kanyang plastic spacer sa loob, ang isang dahilan ay itong capacitor. Ngayon, yung capacitor ay tanggalin ko muna. Walang reading ang ating AC cord. Kaya dito tayo sa capacitor mag-check. Tingnan natin kasi huminto na daw ng bigla. Putulin natin dito. At babasahin natin gamit yung ating digital tester. Lagay natin sa capacitance mode. Babasahin natin yung capacitor na may tatak na hindi ko lang makita. Sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung tatak na meron dito. Ito ay 1.5 microfarad. Dahil po 16 inches na naman ito at manipis yung kanyang core, kaya siya gumamit ng 1.5. Kung makapal, pwedeng 2 or higit pa. So, i-check natin. Tusukin lang natin dito. Tapos, ito. Walang reading, di ba? So, buksan natin ito. Okay. At ito ay tusukin natin uli yung wire, yung balot ng wire. Para kung good yung, yan yung ginagawa ko, isa lang. Para kung good yung ating capacitor, isa lang yung idudugtong natin. Ayan. Meron tayong 1.5. So, ibig sabihin, good ang ating capacitor. So, isa lang yung pinutol natin. Isa lang yung idudugtong natin pala. Check naman natin yung coil na dalawa kung merong resistance ito. Meron siyang 800 ohms kasi times 10. So 80 yung nabasa ko.
times 10, 800 or kulang-kulang 800. Okay, so okay yung coil, okay yung capacitor, ang naputol ay thermal fuse. At para makita natin, yung isang paa ng ating plug ay nakakonekta sa switch at yung isang paa ay nakakonekta sa capacitor. Okay, ayan, switch natin. Wala. So ilipat natin dito sa kabila. Switch natin, ayan oh. Oh, 'di ba may reading? Oh, nag-off. 1, 2, and 3. So ibig sabihin good. Ngayon, yung naputol na isa ay papunta sa capacitor kasi ito sa switch. So lagyan ko ng marking. Yan o, yan. So good yan. At ito ay papunta sa thermal. Ngayon bubuksan natin, kukunin natin yung thermal. Bubuksan natin ito. Tatanggalin ko lang ang 4 na screw. Okay? Matigas siya, matigas. Okay, may matigas na isa. Okay, natanggal na natin lahat na screw. At ito ay tanggalin natin. Di ba? Kasi tapos ito, hindi natin matanggal, di ba? Dahil may pintura siya. Dito lang sa may C-clip, ito sa may slot na yan. Okay, diyan ko lang lilihain para yung talim-talim na bakas ng C-clip ay yun yung ating pantayin lang. Okay? Ayan o. Di ba? Wala na pintura. Nandito na yung pintura di ba? At ang purpose ng pintura para manatiling bago. Makita nyo, di ba? Walang kalawang. Hindi. Ang purpose ng pintura kasi para hindi ka kalawangin. Ngayon, titingnan naman natin. Ayan buo yung ating shafting, di ba? Walang bakas ng gasgas Ibig sabihin, yung ating bushing ay walang gasgas din. So, ito lang nakita niyo ba? Yan tumaba. Ayan tumaba siya. So, ibig sabihin dahil tumaba ito yung nag-expand, sinabi ko kanina, di ba? So, ang gagawin natin, yan, may sumayad. Ayan sumayad. Di ba? Kung sumayad, ibig sabihin may play. Pero wala walang play. Di ba? So, yung sumayad, dumi-dumi lang yan. Okay, tingnan natin mamaya kung may sumasayad. Okay, nilinis lang natin. Ayan. Tapos ito tanggalin natin. At ito, bawasan natin itong, yan tingnan yung mabuti mga lods tumaba di ba? Tumaba dito ng bahagya at dito rin. So ang gagawin natin, ang gagawin ko, ibawasan ko ito. Paano natin bawasan? Simple lang. Ito, gamitin tayo ng cutter. Kasi pag uminit, dahil plastic, ang dati, yung ginagamit ay fibra. Ngayon, ginagamit nila ay plastic. So, ibig sabihin, dahil umiinit, so, dahil tumaba siya, lihain natin kasain natin dito sa ating flat file. Ito. Ngayon, ibabalik natin siya dito. At, titesting natin mamaya. Tapos ito, lilihain natin ng mapinong liha. Ito, mapinong liha. Para manatili sa tawag dito yung makinisin natin. Okay, ito ang makinis na liha. Paikutin ko lang kasi makinis at ito na liha. Yan. Okay, ayan makinang na makinang, di ba? Ngayon, balik natin ito. Yan. At saka, ito dalawa. Tanggalin natin sa harap. Okay. Lihain natin ng pinong-pino na liha. Balik natin ito. Okay. Alright.
linisin lang. Okay, balik. Lagyan natin ng langis at dagdagan ko pala ng bulak doon sa loob kasi may awang. Okay? Hanapin ko ngayon yung thermal fuse dito. Tinanggal natin ang clip. Buksan natin, Lods, at tanggalin natin yung cable tie kasi hindi pa naman sunog ang cable tie. Yan o, malutong na. So, putulin na natin to. Kasi yung kasama niya ay malutong na. Alright. Yan o. Palitan na lang natin yan mamaya. So, hanapin natin yung thermal fuse. At palitan natin. Ito sa malaki, ito yung thermal. Okay? Yan siya oh. Thermal fuse. Thermal fuse. Ito, tanggalin natin. Ayan. At saka itong isa. Okay? Ngayon, ito. Ito yung kulay. Tingnan natin kung tumagos. Tingnan natin kung nakatagos ang ating wire. Okay. Tingnan natin. Usod kunti. Ayan. Tester natin. Itong may marking, ito yung kaninang may tagos, ito yung wala. So, ito siya dapat. Ayan o. Wala. Ito. Ayan. Diba? So, ito siya. Ibig sabihin, putol ang fuse. Hindi nakatawid, oh. Yan, oh. Tapos, pagtawid dito, wala, oh. So, ang thermal fuse, ang putol. Okay, ito na, Lods. Napalitan na natin ng fuse, di ba? Ayan ang yung fuse, ang brand new na fuse. At ito yung tinanggal natin. At para maniwala kayo, yan, oh, putol siya. Oh, yan ang tester natin. Tapos, ito putol, oh. Tapos, itong kinabit natin, ayan. Sa paghinang natin, ginamitan natin ng pang-ipit para po yung init hindi makapunta sa fuse. Ngayon, babalutin na natin, so talian natin. Sa pagtatali naman, hanapin natin yung mag-asawa, yung dalawa. Yan o. So, ayan, may tali na. At, di ba manipis yung aking nilagay? Tali pa rin yung tawag dyan. Check natin uli dito sa ating tester kung mayroong reading baka naputol. Yan o. 1, 2, 3. Ayan, so buo. Ayan o. Buo. Okay. So, i-assemble na natin. Lagyan na ng langis. Ibalik na natin. Hindi natin pinalitan ang bushing at saka yung shafting dahil naputol yung thermal fuse dahil nasa yung shafting dahil doon sa bushing na nag-expand. So yan po, ang pinalitan lang natin ay yung thermal kasi malinis naman, makinis naman yung kanyang shafting at bushing. Sinilip natin. Ihinang ko lang ito dito para madugtong natin. Nahinang ko na. Lagyan ko ngayon ng electrical tape.
Lagi na natin. Oh. 1, 2, 3, 0. Okay. Simbolin ko na. So, ilagay na natin ito. Kabit ko na ito. Ayan o. Grabe. Paandarin na natin mga lods. Ayos na. Ayos na, ayos na. Ayan o, number 3 yan ha. Ito ng 0. Ayan, ito. Tapos number 1, number 2, at number 3. Okay, 0. Ayan po, yung pinalitan natin, yung thermal. Ang dahilan, sumikip yung kanyang plastic bushing nag-expand o plastic spacer. Ayan po. So kung hindi pa kayo nakapollow, please follow. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin sa ating YouTube channel, Andy Rabino TV Tech and Andy Rabino 2. At sa ating Facebook page, Andy Rabino TV Tech. Din yung kanyang pangalan. Sa ating Facebook ay Andy Rabino. Okay, maraming salamat sa support. Shout out sa inyo lahat. God bless at mabuhay. Bye-bye.